Ako po si Dr. Dennis Ngo, isang internist at ang aking subspecialty ay gastroenterology. Ako ay nagpa-practice bilang isang doktor for siguro 21 years na sa araw na ito. And may pagkakataon ako ay nagtuturo din sa isang universidad dito sa Pilipinas. So, dapat alam natin anong ibig sabihin ng constipation. So, pangkaraniwan na tao, pag sinabi natin constipation, sasabihin mo, hindi ako nakadumi. Pero hindi yan ang definition ng constipation. Pag sinabi natin constipation, una, sige, pwedeng hindi ka nakadumi. 2, nahirapan kang dumumi. 3, dumumi ka nga, pero ang pakiramdam mo, hindi na ilabas lahat ng dumi. At kung bibilangin natin yung episodes ng pagdumi sa loob ng isang linggo, ito ay hindi, or sabihin natin, 3 or less lamang. So, ito yung 4 na factor para sabihin, ikaw ay constipated. So, pag meron ganun, iisipin mo, constipated ka. Inuulit ko, maski na araw-araw dumudumi ka, pwedeng constipated ka pa rin. Anong gagawin natin pag ikaw ay constipated? Maliban sa pag-inom ng gamot, sa pag-take ng laxative, iisipin mo, bakit ka constipated? Baka kadalasan tayo ay, sabihin natin, sedentary, nakaharap lamang sa computer, sa opisina, hindi na tayo kumikilos, kaunting lakad, yun lang ginagawa natin. So, dapat very active. Kailangan natin kumilos, kailangan natin lumakad, uminom ng sapat na tubig, meron sapat na fiber sa loob ng ating dieta sa pagkain. Isa sa mga produkto na meron sa merkado ngayon, ito yung sinasabi natin tokoma. Ito ay gawa sa mga prutas, halaman, lahat natural products na ginawang pulbo na pwede natin inumin 1 sachet, once a day. Kung kayo ay nagsisimula pa lamang dito, pwedeng 3 times a week. Pero kung sanay na kayo, maski na araw-arawin nyo, panghabang buhay, pwede ho. So, ang ating digestive system, ang mga sangkap nito or ang sakop ng digestive system ay yung lalamunan or esophagus, aabot dito sa tiyan or sikmura. Dito sa sikmura, dito yung kadalasan yung nirereklamo ng tao na hyperacidity or humahapdi ang tiyan. Yun, sikmura yan. Then, pagdaan ng pagkain sa sikmura, papunta ito sa maliit na bituka or small intestines. Ano bang trabaho nito? Ito ay para mag-absorb ng vitamins, nutrients, at water. So, ang mga natitirang dumi or byproducts ng nutrition, pupunta na ito sa malaking bituka or large intestine. Ano ang trabaho ng large intestine? Ito ay para mag-store ng dumi at mag-reabsorb ng tubig. Kaya dito, inaalagaan natin ang large intestine dahil ito ay products or waste products. Ayaw natin manatili sa large intestine na matagal. Kaya dapat mailabas natin ng kumpleto. Kaya gusto natin i-maintain ang colon health. Kaya dito pumapasok yung adequate amount of water, fiber sa diet, at increase physical activity. Yun ang kailangan natin. So, inuulit ko, focus tayo ngayon sa large intestine, kailangan malinis, kailangan may labas ng dumi ng regular. So, mga taong nagkakaroon ng episodes ng constipation, nalalaman natin na lang sa mga pasyente natin ay umiinom sila ng mga gamot na pampadumi. Okay ang pagpapinsan-minsan. Pero una, aalamin natin bakit hindi kayo nakakadumi ng regular. Now, para iwasan ang pag-inom ng gamot, dapat, yun nga, sabi natin, dapat active, umiinom ng sapat na tubig, at maraming fiber sa pagkain. Now, kung talagang hindi kaya ng itong mga binanggit natin, pwede tayong uminom ng mga supplement, mga natural products, para mas safe. Dahil bilang manggagamot, tayo ay nagbibigay nagreseta para makadumi ang pasyente. Kaso, pag ito ay long term, ayaw natin to. Hindi lahat ng gamot ay safe.
Dahil ang mga gamot ay meron kontra sa ibang kalagayan. Ayaw natin na isang may edad na humihilab ang tiyan, sumasakit sobra ang tiyan dahil sabihin natin, kailangan niyang umire sa pagdumi. So, pag natural product, pag nakuha na ng katawan niya yung tema ng epekto ng gamot, magiging maluwag na ang pagdumi niya. That's why, hanggat maaari, gamitin natin yung natural, pero dapat sapat pa rin yung tubig, kilos, at fiber sa pagkain natin. May mga nagtatanong sa atin minsan, kailan daw kailangan mag-colonoscopy? Now, dito sa ating bansa, ang rekomendasyon natin ay sa bawat tao, kaya may sakit o wala, pag umabot kayo ng edad na 50, magpasilip kayo ng colon. Ito yung tinatawag natin colon cancer awareness or screening. Now, kailan ba umabot ng 50 para magpasilip? Hindi naman. Sa anong pagkakataon? Una, titingnan mo yung dumi mo. Pag ang dumi mo, napakaliit, higit sa mas maliit ang piraso, mas payat siya kaysa dati, ito ay pagbabago ng uri ng pagdumi mo, so kailangan mag-colonoscope ka. Or, bigla na lang napapansin mo, namumutla ka, nanghihina, nangangayayat, medyo kailangan na rin silipin. Or, meron kang family history ng colon cancer sa pamilya. Talagang kailangan silipin ka na higit sa mas maaga pa kaysa edad 50. So, pwede natin bigyan kayo ng awareness na pag kayo ay dumudumi o dumumi, tingnan natin. Nagbago ba ang laki, taba, kulay, or kayo ay minsan nagkakaroon ng diarrhea, sa susunod ng linggo, constipated, tapos babalik sa diarrhea. Ito yung tinatawag na alternating diarrhea constipation. Hindi magandang senyales yon. So, ang dumi ay dapat pansinin.